Hello, sa magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa inyong lahat. Anong oras man ninyo napapanood ang video ito? Tayo pumuli ay tutunghay ng ating pagbasa para naman sa araw ng Martes, September 10, 2024. Hahanguin natin ang mabuting balita sa Ebanghelyo ni San Lucas, ang kabanata ay 6, mga talata 12. Noong panahon iyon, umahon si Jesus sa isang burol at magdamag doong nanalangin. Kinaumagahan, tinawag niya ang kanyang mga lagad at pumili siya ng 12 sa kanila na tinawag niyang mga apostol. Simon, na pinangalanan niyang Pedro, at si Andres na kanyang kapatid, sina Santiago, Juan, Felipe, Bartolome, Mateo, Tomas, at Santiago na anak ni Alfeo, si Simon ang makabayan, si Judas na anak ni Santiago, at si Judas Iscariote na naging taksil. Bumaba si Jesus kasama sila at tumayo sa isang patag na lugar. Naroon ang marami sa kanyang mga lagad at ang napakaraming tao buhat sa Judea at Jerusalem at sa mga bayan sa baybaying dagat ng Tiro at Sidon. Pumaroon sila upang makinig sa kanya at mapagaling sa kanilang mga karamdaman. Pinagaling din niya ang mga pinahihirapan ng masamang espiritu at sinikap ng lahat ng tao na mahipo siya sapagkat may taglay siyang kapangyarihang makapagpagaling ng lahat. Palain ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mabuting balita. Ang reflection ay hahangin natin sa Aklat ng Simbahay taong 2024. Tinawag niya ang kanyang mga lagad at pumili siya ng 12. Ito yung mga panahon na kinakailangang mabilis ang pagpapalaganap ng mabuting balita, pagpapalaganap ng kaligtasan, pagpapalaganap ng pagpapagaling sapagkat si Jesus ay limitado lamang sa kanyang lugar na pinupuntahan sapagkat siya ay nasa pagkakatawang tao. Kaya kailangan niyang tumawag upang mabilisan ang pagpapalaganap ng kanyang mabuting balita sa tulong ng 12 alagad na isusugo niya na dala-dalawa. At alam naman natin na sinasabi ng Biblia na naging matagumpay ang pagbibisyon ng kanyang mga alagad nang sila'y sinugo, kaya sila'y tuwang-tuwang nag-report sa ating Panginoon. Karapat dapat ba tayong piliin ng Diyos? Sa Ebanghelyo, isa-isang binanggit ang bawat pangalan ng mga apostol, ang mga disipulo na Jesus ay isinama niya saan man siya magpunta. Maaaring ito'y paraan ng pagtuturo, pagtitrain ng ating Panginoon sa kanyang mga alagad upang sa kanilang pagmimisyon ay sanay na sila. Ganoon naman talaga Kailangan talaga may mga sinasanay, may mga tinitraini. Kahit sa mga gawain, sa mga ministry, kailangan may sinasanay na mamahala sapagkat darating ang panahon na ang tagapamahala ay magkakaedad at kailangan mayroong hahalili sa kanya. Pinili sila ni Jesus dahil alam niya na kaya nilang gampanan ang mga gawain na kakailanganin upang maipalaganap ang kanyang mabuting balita. Higit pa dito, pinipili ng Diyos sa mga taong may mababang puso, mga payak sa kanilang pamumuhay, at ang mga taong handang kalimutan ang sarili para sa ikasisigla ng mga nauupos. Malinaw at maliwanag sa ating pong pagbasa na kailangang may mga taong madaragdag sa mga paglilingkod sapagkat may mga taong nangihina ng lulupaypay na uupos, sabi sa ating pagbasa, upang sila'y pagpapanibaguhing masigla, pagpapalakas sa kanilang buhay pananampalataya. Pinili sila ng Panginoon dahil alam niya ang kanilang makakaya. Alam nating iba-iba yung kanilang kakayahan, iba-iba yung kanilang magagawa. Ngunit pinili silang lahat ng ating Panginoon sa mga gampaning ipagkakatiwala ni Jesus sa kanilang mga balik. At tayo din sa kasalukuyan sa mga panahong ito, pinipili tayo ng Panginoon sapagkat alam niya na magagamit tayo ng ating Panginoon sa mga kaloob na ipinagkatiwala niya sa atin, sa mga kakayahang ipinagkatiwala sa atin. Kailangan lamang maging kapakipakinabang tayo. Lahat tayo ay may kakulangan at may kakayahan din ng pamumuno sa kakulangan ng iba. Maging tanglaw-nawa tayo sa iba at sa sarili sa pamamagitan ng matibay na pag-asa sa magagawa ng Panginoon sa ating buhay.
Kung tayo pinagkatiwalaan ng ating Panginoon, dapat lamang na matuto rin tayong magtiwala sa mga taong inilalagay ng Diyos sa ating mga balikat, sa ating kapaligiran. Maraming salamat at pagpalain tayo ng ating Panginoon, ang ating lamang palaging sambit. I love you with the love of the Lord. Bye-bye and bye-bye.